Bilang pambawi sa aberya sa LRT2 kaninang umaga, libre na ang sakay roon hanggang bukas. Pasado alas 11 na ng umaga nagbalik operasyon ang buong linya ng tren. Ang dahilan sa pagtutok ni James Agustin. Maagang naipon ang mga pasahero sa labas ng LRT2 Cubao Station matapos maantala ang pagsisimula ng operasyon ng linya ng tren kaninang umaga. Ang ibang pasahero na papasok sa trabaho, galing pa sa Marikina at Antipolo. Malaki ang bala kasi malilate kami sa office. Malilate ako sa trabaho, siyempre medyo negative impact sa kumpanya ko yon. Yun ang problema, hindi ko inaasahan na ganito, malilate, gano'n. Si Eileen pahirapan ng pagsakay sa Aurora Boulevard. Sobrang traffic, ang hirap sumakay. Yun lang. Paano mo yan? Mag-aabang ng jeep na lang. Mas pinili naman ni Mark Vincent na mag-book na lang ng motorcycle taxi. Medyo hassle sa amin kasi napakadaming tao rin kasi kanina kaya nagatubili na lang ako bumaba rito para mas mabilis yung biyahe kahit mas mahal. Alas 6:45 na ng umaga na magsimula ang operasyon ng LRT2 na dapat sana'y alas 5 pa. Pero limitado lang ito sa Cubao hanggang Recto Stations at pabalik. Walang biyahe mula Antipolo hanggang Cubao at pabalik. Ang dahilan niyan, sabi ng LRTA, nagkaroon ng problema ang isang tren na ide-deploy patungong Recto pasado alas 3 sa madaling araw. Ang initial assessment is nagkaroon siya ng power supply problem, yung train borne niya. No? So with that, pina-assess namin kung kaya pa ba namin mag-operate ng alas 5 as scheduled. Sabi nila, hindi kakayanin. Sa isinagawang troubleshooting at inspection, nadiskubre na may technical problem din ang power transformer number 5 at 6 sa area ng Anonas at Santolan. Yung rectifier or transformer, ito yung nagko-convert, nagpa-process ng supply galing ng Meralco. Yung power supply natin galing ng Meralco, ipaprocess ditong transformer para magamit naman na pagpapaandar ng ating mga tren. So far sa ngayon, ang nakitang problema is yung mga breaker. So yun ang naubos yung time natin na ina-isolate natin yung mga breaker. Iniisa-isa natin yung mga breaker para makita natin alin sa kanila yung may problema at mapalitan or ma-repair. Dahil sa naging aberya, ipinag-utos si DOTR Secretary Vince Dizon ng libreng sakay sa buong linya ng LRT2. Epektibo yan alas 9 ng umaga kanina hanggang bukas June 26. Humingi kami ng paumanhin sa nangyaring aberya dito sa Line 2 at sa ngayon naman ay puspusan yung pag-inspect namin sa linya para ma-isolate pa further. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatuto, 24 oras.